Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Bali ngayon tayo nakapag-vlog uli, no? Kasi busy tayo sa repair mga ka-DIY. So yan, may share lang ako sa inyo mga ka-DIY. Bali nag-pull out kami kahapon ng isang Daikin ng indoor. Bali ang board na pala ito mga ka-DIY ay split type aircon na inverter. So ito ay Daikin, indoor board ng Daikin. Ito naman yung kanyang receiver. Yan, so ang Daikin ay napakahirap din gawin kasi nga mamaya papaliwalag natin kung bakit mahirap gawin ang Daikin. Ito yung kanyang indoor sensor, yan sensor sa indoor. Ito naman yung kanyang power supply sa indoor. So yan. Bali problema nito is hindi umaandar yung indoor fan at hindi rin siya gumagana yung outdoor. So wala, dead set ito, pero meron siyang power dito. Kulay green lang yung yung green. Nagbi-blink lang yung green na yan na indicator. Green at saka yung kanyang dilaw. Itong green lang umiilaw. Nagbi-blink lang yung ilaw. Yan. Wala siyang kahit ma-restart mo, ganun pa rin. So nagbi-blink lang. So it means may problema sa PCB board. Malamang dito or malamang dito sa ating sensor. Pero kadalasan kasi kapag ka mga Daikin ay nasa sensor kapag ka nagbi-blink. So ito yung unang chine-check natin. Yan. Bali meron tayo dito mga ka-DIY na pang-sample. Ito yung Daikin na pang-sample natin kapag ka magto-trouble tayo sa mga Daikin. So yan, pang-testing ko sa Daikin to. Itong unit na to, pang-testing natin sa Daikin. So kapag may trouble sa Daikin, ito yung ginagawa ko. Meron tayong pang-indoor at saka outdoor board na pang-testing sa mga Daikin. So yun lang mga ka-DIY. So meron akong isi-share sa inyo. Meron din ako dun isa Pang-testing naman yun sa 6 na klase ng board. Yan. Ayun. Yan. Bali meron akong pang-testing, pakita ko sa inyo mga ka-DIY. So skip lang muna tayo dito sa repair. So ngayon kasi tayo nakapag-vlog ng patungkol sa mga aircon. So sabi ko naman yung nakaraan na mga buwan na magtuturo tayo sa board ng aircon kung paano gumawa. Paano mag-repair ng mga board ng aircon ito. Kasi usually yung mga in-upload natin dati na mga vlog ay patungkol lang sa mga electric fan, washing machine, TV. So sa hindi nakakaalam, si GM po ay gumagawa po ng board ng aircon, washing machine o any type of board mga ka-DIY. So yan itong kulay na to, yan, ito yung pang-testing natin. Naka-modify yan. Yan. Ito yung pan-testing natin Yan, bali 6 na brand ang kayang paganahin ng kulay na to. 6 na klase ng brand ng aircon na board na pwedeng isalpak rito at i-testing actual bago ibigay sa customer at bago i-release. So yan mga ka-DIY yan. Napakita natin sa inyo kahit pa paano meron tayong mga stock na board sa itaas. Doon sa second floor meron din doong mga stock akong mga board doon para sa aircon. Yan. So ngayon lang natin ipinapakita to kasi baka sa sunod is magturo tayo ng actual sa board kung paano gawin yung mga aircon board. So makakatulong yan sa ating mga technician kung paano gawin. Ito naman yung sample natin sa Daikin. Yan, ito yung indoor board ng Daikin Halos parehas doon sa ginagawa natin kanina ito. Yan. Yan, itong outdoor board, ito naman yung indoor. Yan mga repair pa natin hindi pa natin natapos. So madami. Meron pa yan dito mga ka-DIY sa ilalim. Mga board natin dyan May mga board pa tayo dyan. At papakita natin sa inyo yung mga stock natin na board sa itaas. Ito yung aking second floor. Yan. Kung mapapansin nyo, marami tayong board doon naka-stock sa itaas. Kita nyo. Yun. Pakita natin. Itong stock room natin sa itaas Yan may mga board pa tayo dyan nakapila. Yan Ayan mga board natin na ready to salpak na. Pwede na yung isalpak yung mga board na yan. Pero pa tayo mga board ready para pang salpak, pang testing. So usually ginagawa natin ay puro aircon, puro TV lang yung tutorial natin. So baka sa ilang araw is magturo din tayo ng repair patungkol sa mga board. Kung paano gawin yung mga board ng mga aircon. So yun, mali tapos na tayo doon sa mga basic. Dito naman tayo sa mga hard troubleshooting ng mga aircon sa mga board. Any types of board mga ka-DIY, so si GM ay gumagawa din. Yan. Excuse me, so balik tayo sa topic natin. So kapag ang ganitong board ng Daikin ay hindi gumagana yung indoor fan motor, ito yung palagi yung i-check So dapat alam niyo yung basic electronics kapag may power. Halimbawa ito, Ayan, nagkakaroon siya ng power dito.
Tapos hindi din siya gumagana yung fan motor. So it means baka dito. Kasi ang sensor nito, yun o napakaliit lang na sensor yan. Ito lang oh. Nag-corrosion. Yan. Ang value niyan is 8K or 8 kilo ohms. Ang maliit na to na parang maliit na ano. Yan, lilinisan muna natin mamaya yan. 8K ang value niyan. Mamaya papakita natin sa inyo. Yan. Parehas yun ng original, oh, yan, oh. Yan, maliit na yan na parang tuldok, yan, oh. Yan ay 8K ang value niyan. Sensor yan na napakaliit, yan ang indoor. Ambient sensor, ito naman yung kanyang ano, pinaka tube sensor naman to. Kung bakit hindi umaandar yung ano natin, hindi umaandar yung indoor fan motor dahil dito sa corrosion ito. Yan, so bibigyan ko kayo ng tip. Pagdating sa indoor at saka sa outdoor, ang tip na bibigay natin sa inyo kapag daikin is linisan nyo talaga kasi ang daikin ay pagka konting grounded lang hindi siya gumagana. Yun ang daikin. At yung outdoor board niya kapag magkaroon ng grounded, so hindi din yan gagana. Kaya minsan hindi nadadala sa repair pero nadadala sa hugas. Yan. Nilalaban yung board para maging okay kasi prone sila sa grounded. Ang daikin sensitive. At isa din sa mahirap gawin ang daikin dahil sa yung ano nila, yung mga piyesa nila kagaya ng Samsung at saka itong daikin na to. Halos sobrang liit yung kanyang piyesa at yung piyesa naman ay sobrang wala siyang number. Yung mga resistor na gamit nilang resistor na kulay itim ay walang numero. Kaya mahihirapan talaga yung technician kapag wala siyang sample na board kapag ginawa. Yun ang tandaan yun mga ka-DIY. Samsung at saka itong Daikin. Kaya mahirap sila gawin dahil sa walang code or walang number yung mga resistor na ginamit, puro mga itim na maliliit. So hindi naman pwedeng sabihin capacitor dahil resistor siya. Meron siyang exact resistance, kaya magaling ang engineer at magaling ang gumawa ng board. Kaso nga lang hassle sa mga technician. Ayan, so gawin natin ngayon. Ito. Tara. Linisan ulit natin to. So balik tayo dito mga ka-DIY. So tuturo ko sa inyo kung paano ako maglinis ng board. Gaya ito mga corrosion or mga grounded. So ginagamit ko dyan mga ka-DIY. So ganito. Ito cotton buds lang yung ginamit ko dyan. Yan, panggamit ng cotton buds. Tapos yung panglinis natin dyan mga ka-DIY is 141B. Ito 141B to. Yung ginagamit natin pang flashing sa mga rep, aircon. So 141B pang flashing. So yan ang ginagamit natin. So lagay natin sa cotton. Yan, basa na yan. Sabay linisan natin ganito. Yan, 141B lang ang ginagamit ko pang linis. Bago tayo mag-test ng ng sensor. I-test natin 'to sensor na to. Or minsan kaya nga hindi gumagana yung indoor fan motor natin or nagbi-blink itong nito. Nagbi-blink yan dahil grounded ito, or minsan grounded itong switch na to. Ito yung mga nag-grounded minsan yung switch at itong kanyang sensor. So bago natin yan bago natin i-test, linisan muna natin. So yan, linisan ko lang muna. Or kapag maghihinang kayo mga ka-DIY, so maghihinang kayo ng mga gumagamit kayo ng flux. So mas mainam yan na na 141B ang gamitin nyo at saka ganito cotton buds. So yan. So yun, malinis na. Tingnan natin kung buo pa yung niya. Kung buo yung kanyang sensor. Sobrang liit lang kasi nito eh. Yan, so set natin sa key. Sa resistance. Punta tayo sa sa resistance. So yan, naka-auto tayo. Yan, M or mega ohms. So diyan tayo mag-set ng tester natin. Kahit anong tester lang yan, basta meron kayong pang test. Tingnan natin kung makaabot siya ng 8K. So check muna natin. Tingnan natin kung meron pang resistance. So meron pa siya mga ka-DIY 16K. 16K ohms. Bale change value ito.
17k ohms. So balik tayo natin yung test prod natin para alam natin kung rated ba talaga. Isa sa magandang mag-test yan, balik rin nyo. So buo pa naman siya mga ka-DIY, 8k, 7.8k. So ibig sabihin okay pa yung sensor niya. So ang naging problema sa kanya kung bakit ayaw siyang umandar ay grounded. Grounded yung board, grounded yung ano natin, yung sensor. So linisan ko lang muna ito ng ano, hanggang dito linisan natin yan. Hanggang dito sa likod, dito yun nangingitim. Ito yung madalas na kapag ayaw umandar yung indoor. So dahil dito sa grounded na to, yan, nagkakaroon ng ground yan. So linisan ko gamit itong 141 bay, tapos i-testing ko ito mamaya. So papakita natin sa inyo mamaya pang dito. Testing natin dito sa unit mamaya kung gagana sa indoor fan motor. Kasi nung pinulaot namin ito, hindi talaga magana yung indoor fan motor. So nagbi-blink lang talaga yung green. So yun lang, linisan ko lang muna gamit ito. So yan mga ka-DIY, bale sinalpak na natin yung board dito, no. So yan, no. So ito yung kanina na indicator niya. Yan, no, yung may itim. So hindi na makuha. Pagtapos natin naugasan ng 141B ay ganito na. So check natin kung gumagana na yung ano, indoor fan motor. Sige, saksak natin pre. Yun. Dati kasi nagpa-flashing lang yung green na yan at saka hindi umandar yun, pumitik na yung relay. Ibig sabihin gagana na yung indoor fan motor. Abangan natin dito. Pagka once na pumitik na yung relay, so goods na yan. So yun, no, gumana na, oh. Ayos. Yan. Bali gumana na yung indoor fan motor natin, yan, no. Ayos, so pwede natin yan ikabit mamaya. Ayos. Tapos, Ron. Tapos na. So ganun lang gagawin nyo sa ano, pagka ganun na kalawangin or medyo nagmo-moist. Hugasan nyo ng ano, 141B. Ayos, so mamaya papakita natin sa inyo kasi ikakabit namin doon sa ano, pinaka-unit yan mamaya para matesting natin na actual at pati yung outdoor is mapakita natin kung gumagana o hindi. Okay? So ganun lang, basta mga Daikin ay yan. So mahirap ang trouble ng Daikin dahil ang mga ano nila, pyesa, yung mga resistor nila walang number. So kailangan may reference. Ayos, so mamaya kabit natin ito, papakita natin sa inyo. Pagka nakabit na natin ito sa pinaka-area na tinanggalan natin kanina. Ayos. So ayan mga ka-DIY, bali ginabi na kami dyan kasi inantay pa namin si sir, no? So ayan, bali kinabit na namin yung ano, pinaka-board at yung ano indicator. So yan yung itsura ng Daikin kasi binuksan namin, so wala pa yung cover. Bali open na yan mga ka-DIY, yan, no. Bali gumagana na yung pan. Ibig sabihin ay working na mga ka-DIY, no. So lalamig na yan mamaya-maya. Bali kulang ito sa linis. Bali 3 buwan kasi itong na-stock, kaya yan. Ngayon lang uli umandar sa loob ng 3 buwan. So need pa itong i-cleaning kasi nga sa rami ng kanyang alikabok. So yan, working properly na ang Daikin na aircon. So ito ay isang ano, R32 na Daikin. So yan, oh. Working na mga ka-DIY, lalamig na yan. Mamaya-maya ay tatakpan na rin namin yan. At dito sa labas mga ka-DIY, ito yung pinaka-outdoor niya. Yan, bali working na rin yung pan niya, no. Ayan, napapansin nyo. So working na yung pan niya. At okay na yung buga ng kanyang hangin. So dito kami, ginabi na kami kasi nantay pa namin, kaya natagalan kami dito. Nantay pa namin si sir na bumalik para ma-testing ang board. So yan, bali kahit pa paano okay din naman at working na. So yun lang gagawin nyo mga ka-DIY kapag gano'n ng mga troubleshooting sa ano, Daikin. Ayan, so malamig na yan. At kung napapansin nyo, yung pinakatubo ay nagmo-moist na. Ibig sabihin na malamig na yan. Yan, marami pang alikabok dahil matagal na hindi nabuksan. 3 buwan na hindi na repair, sobra pa nga ata. Ayan, so malamig na yan mga ka-DIY. So wala na tayong dalang temperature, pero as usual naman ay nakita nyo na malamig yung tubo at okay na yung aircon natin. Ayan, so hanggang dito lang mga ka-DIY yung ating video tutorial at maraming salamat sa inyong panonood. Bali uuwi na rin kami at tatakpan na rin namin tong Daikin na to para makauwi na kami. Ito na yung pinaka-itsura ng Daikin nung tinakpan na namin, yan, Daikin na inverter. At na-schedule na rin ito para sa cleaning.
Kaya hindi na paabutin ng isang linggo to, dapat ma-cleaning na para maging maayos yung kanyang lamig. So yun lang mga ka-DIY, ito yung kanyang ano. Yan, bali uwi na kami dyan. At maraming salamat sa inyong panonood. At kami magpapaalam na muna. So tara, hanggang dito lang ang video at maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.